And the Senate shows no signs of easing. And after being included in the testimony made by the so-called Maleta Boys, former Senator Sonny Trillanes is now preparing new legal action against the former bagman. Let's get his thoughts on that and more as he joins us live in the studio. Magandang gabi, former Senator Trillanes. Thank you po sa oras po ninyo, sir. Magandang gabi, Lord. Alright. So, specific actions that you're taking again against these bagmen. At para sa iyo, anong tawag dapat sa kanila? Ang sinasabi nila is 18 ex-bodyguards, di ba? Pero ano ito kasi may mga destabilization component na Talagang, I don't know kung anong appropriate term sa kanila. Nakita nyo, yung mga handlers sila kung saan sila pinaparata Hindi yan natural sa, sa whistleblowers. Ako naintindihan ko sila, pinipilit ko intindihin sila Kasi kapit sa patalim, wala ng trabaho. Pero ito ngayon, may nanamantala, nung ganong vulnerability. Alam nyo, kahit pagka inoferan ka ng ganong kalaki, magkano yung sinabi ni NBI Director, kahit na anong ipasabi mo dyan, sasabihin nila Wala pa nga 1 million yung iba. I think yung iba parang wala pang 500,000, Senator. Pero yun nga, makikita mo yung sabi ng iba yung desperation daw sa ganong klaseng amount. Sa tingin nyo ba, yung mga pa-press conference po nila nakakagain ng traction sa believability sa publiko? Ganito, I'm sure yung mga Duterte gusto silang paniwalaan kasi it favors or it falls into their narrative. Pero syempre yung mga anti-Duterte, hindi paniniwalaan yun. Yung mga moderates, nasira sila doon kasi bawat appearance sila, iba yung version. Di ba? Kaya nga, ito ngayon, magpa-file ulit ako ng kaso kasi alam nilang hindi totoo yan. Alam nilang hindi totoo yan, kaya kailangan magtanda Hindi pwedeng hayaan na lang. Kita mo yung ginawa nilang latest. Como si Senator Loren, ikakampi na nila, tinanggal. Pero si Senator Cheese na lumipat, nilagay. Kumaga, absurd na It's comical yung ginagawa. But sila? Pwede natin sabihin 18 destabilizers Destabilizers po agad. Yeah. May binanggit din po si Senator Ping Lacson na may mga rumblings na raw sa service. Meron ho ba kayo na pipick up ng mga ganyan? Meron, pero muted pa ito, compared to nung bago kami lumabas, mas mabigat yung yung mga issues noon tsaka yung grumblings noon, mabigat kasi internal Mababa sweldo, sira-sira yung mga gamit, so very personal. So ito, nakikita lang is itong kaguluhan na ginagawa nitong paksyon nila Cayetano. Tapos itong mga 18 bodyguards na ito, yung iba rito kabaro nila, pero yung iba dito nag-trainee lang. Yung iba hindi nga sundalo, may dalawa yatang hindi sundalo at all. Tapos yung iba nag-awol, ilang buwan pa lang serbisyo. Then meron isa pa nga na-assign siya sa UN Peacekeeping Force na habang nandoon siya, binenta niya yung rations. Kaya siya natanggal sa serbisyo. So ganun yung kalidad nitong mga taong ito. Kaya and yet they're being projected as heroes. Pero ganito, yung ginawa namin noong 2003, we were living in relative comfort. May career kami, safety ng pamilya, lahat. We went out of our comfort zones para maging whistleblowers. Nilabas namin yung corruption sa sandatahan. Itong mga to, hindi. Nung sumisweldo sila at ginagawa nila yan, siniklaim nila yan, sinasabi nila, kung talagang karumal-dumal yun, dapat doon ka pa lang nag-whistleblower. Di ba? Assuming totoo yan.
Tapos, pero ngayon, nandirito ka na, wala ka ng sweldo, tapos ano, by chance, ginagawa nyo ito out of the goodness of your heart. Tapos, meron kayong handler, pinaparada kayo kung saan-saan. Napaka-obvious na staged ito at scripted. At yung nagtatanong sa kanila, mukhang mas alam pa yung dapat ilang sabihin kaysa sa kanila mismo. Oh, yung abogado mismo nagpapaliwanag, saka makakita niya. Baka yung senador pa mismo nagpapaliwanag din. Yun, oo. Kaya nga, kung masubject ito sa cross-examination or yung tactical interrogation, isa-isa mabubutasan. Kaya nga ayaw nila, di ba, nung sinumpin na sila sa NBI, o sabihin yung istorya nyo dito, ayaw ipaharap ni Baligod. Tapos, nung May 6 na naggumawa ng individual affidavit, gustong pambawiin at re-reviewin daw. So talagang, all the signs are there na gawa-gawa nila ito. Pero, Senator, medyo delikado rin po yung unrelated po, pero kung totoo na may rumblings nga daw sa service, sa iba-ibang ranks ng militar, meron maaari mag-exploit ng galit na yon. Pero ibig sabihin ba, Senator, yung mga ilang issue sa pinaglalaban nyo noon, internally, hindi pa rin nasosolve hanggang ngayon? Marami nang nasolve. Unang-una yung corruption within the AFP, yung favoritism sa promotion, tapos yung lumang equipment, lahat yun na-solve na eh. Grabing taas na ng sweldo ng sandatahang lakas. Kulang pa rin sa mga pangangailangan, but relatively, dun sa ibang government employees, medyo mataas na yun. O naipasa natin yung AFP Modernization Law, kaya bago na yung mga gamit. Tapos, hindi lang yon, yung na-professionalize na yung ranks. Ngayon, yung promotion system, yung talagang merit-based. So, majority of the basic or grave problems ng AFP noon, na-solve na. Pero at least wala na yung mga butas sa mga combat boats. Wala na yun. Mga ganyan. Wala na yun. So ngayon, ang pinakang magiging source ng mga ganyang mga grievances, matitrace mo pa rin dun sa loyalty nila, personal loyalties. May mga maka-Duterte na mga officers na yun yung mga nagrereklamo. Yun yung nagrereklamo. Nung panahon ninyo at least, merong isang malinaw na target ng inyong discontent. Pero ngayon posibleng, paano ba to? Meron ho bang, kung kayo po young officer ngayon, kunyari at sigurado ako may mga ilang grupo pa rin po dyan at hindi po mawawala siguro yan. Malinaw ba sa kanila kung sino yung dapat nilang paglaanan, let's say, ng puot nila? Ganito yung difference. Nung panahon namin, Lord, walang social media no. Yes. So, you need to personally interact para magkaroon kayo ng makapag-organisa kayo. Ngayon, sa social media, they can voice out their opinions, so may mga chat groups. Mas expressive sila. Pero kung nakapag-organisa na sila, the same way na yung sa amin, hindi pa naman umabot sa ganun. Doon pa lang sa mga reklamo. So yung mga maka-Duterte, magre-reklamo sila about other things, but basically, maka-Duterte lang sila. Ayaw nila kay President Marcos. But still, despite that, sumusunod pa rin sila sa chain of command. Nagve-ventilate lang. Ngayon yung sinasabi mong maaaring may mag-take advantage ito, yun ang danger dito. So, pagka merong mag-agitate, tapos magkaroon ng political impasse, pwede yon, may window of opportunity. But, it takes a lot, hindi madali magrebelde. Alam nila yan. Pagka dumungaw sila at tumawid sila doon sa linya na yon, makukulong ka na. Sira na yung karir mo. Ngayon, kung hindi ka sigurado, just stay in your lane. Follow the chain of command at you have to assume na yung mga superior, yung AP leadership, ay alam nila yung kanilang ginagawa at alam nila kung ano yung nararapat, which is to
follow duly constituted authorities. Pero you can't help it minsan, Senator, pag ang lakas ng influence sa social media, minsan may mga kawani ng kapulisan, nagkasundulaan na sila mismo nagbe-video, nag-Facebook video at nag-express ang kanilang mga sentimento. Pero at least may ventilation sa ganun, hindi siguro noon medyo delikado or maybe it's the other way around. Pero meron ho ba kayong intel na nakuha? Baka lang po, pwede kayo mag-share regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18 ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimiento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Yung, Parang nakaka-delusional nun, ha, Oo, Senator? yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag intensify yung galit mo. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pupunta. Yung physical. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Too delusional. Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist. Yes, ganun nga mismo. No? Meron siyang false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga maka-Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Naghahanap buhay, gano'n. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may trolls pa, yung troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malilihis ka ng landas. At so yung sinasabi ko kanina, they would like to create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA DOS. So, yun po. Kung kayo po ba si Senate Pro Tempore Win Gatchalian, hahayaan nyo pa rin ba itong mga ginagawa ng Cayetano Block na nagpe-press conference sila sa social media on their own? Or you have to crack down on it kasi nakakakosya ng lamat? Ganito, no? They're trying to be patient. Kasi dyan sa Senado, I've been there, kahit sa public, talagang grabe na yung differences nyo of opinion, masyado na mainit yung balitaktakan. Pero sa loob, you're one small community. Hindi mo mailiwasan yung personal relationships. So as much as possible, ay nila magsunugan ng tulay. Pero yung ginagawa ni Alan, he's destroying the institution already. Pag ginawa nila yan sa loob ng Senado, ano na yan, pwede mo nang out of order yan, pwede mong i-contempt, pwede mong ipa-detain sa Sergeant at Arms. Pwede yon. Just to save the institution. Ngayon, yung otoridad, pwede rin kasuhan si Alan yung ginagawa niya ng inciting to sedition or sedition na mismo. Because he's trying to disrupt the flow of government operations
So yun ang pwedeng gawin. Or, Senator, sinasabi rin po nila na kayo pala mismo nagsabi, no, na itong si Senator Cayetano ay in denial pa at sa stages of grief, denial ang pinakaunang step. Yeah. At may mga statements na kayo sinabi dati na mag-ingat kayo dyan kay Alan Cayetano kasi na ang warning na yun mismo ang nagsabi sa'yo. Then, kamo noon, ay si Senator Legarda, nung ikaw ay neophyte senator pa lamang noon. Mag-ingat ka dyan kasi medyo unpredictable ang loyalties, ang shifting loyalties. Ngayon ba ay yung kanyang faith, yung kanyang loyalty doon sa pamilya Duterte, ito na yata yung masasabi natin na medyo pinakamatagal-tagal na pag-anib niya o posible rin mag-crack yan once things shift? One thing we can be sure of, Alan Cayetano is loyal to his self-interest. Okay? Yan yun. Pag tinignan mo yung history niyan, lahat ng mga patron niyan sinuwag niya. Yes. Okay. Dati sila Mike Arroyo. Ninong pa niya. Tito Mike. Ganun pa yan. Tinutulungan siya sa kampanya. Talagang inaalagaan. But when it was convenient for him to stab Mike Arroyo in the back, he did without hesitation. Tapos sinakyan niya yun paging senador niya. Ginawa na rin niya yun doon sa iba't ibang patron. Then, finally, ito nga kay Duterte, no? Nung mismong siya, nung matatanggal na siya sa pwesto sa House, sinabihan na siya mismo ni Digong na bitawan niya. Ayaw pa rin niya. Mag-let go pa rin siya. So, when it comes to the power play, the power game, nawawala sa sarili yan, gibaon yun, yun yan. Kaya yan convenience. Di ba nakita mo lang, the other day, pinakita nila, he was talking to the First Lady. Di ba? I can imagine yung conversation na yan. At yung may mga feelers siya na sa Malacanang na kahit tanggapin lang daw siya, basta kahit mag-convict siya sa impeachment, kumbaga pinapangako niya lahat para lang manatili, payagan siya manatili sa pwesto. So, yung stages of grief, di ba? Una, denial siya. Denial. Then, di ba, nagagalit siya. Nakipagbunuan siya. Anger? Oo. Then, nagbabargain na siya. Bargaining. Kasi sabi niya, ganito gawin. Kahit paras kami pumirma. So, next na ito yung Depression na. Then finally, acceptance. So, eventually, he will get there. Kasi wala nang sumusunod sa kanya. Even sa website ng Senado, hindi na siya Senate President. Doon pa lang, indication na yon. Indication na. Tapos, ang pumipirma ng mga cheque ng sweldo ng mga mga empleyado doon, si Senator Win na. Wala na yan. So eventually, etong gulong to huhupa na rin. If only, alam ko, dapat independent ang mga institutions, but if only Malacanang plays its cards right, or knows how to wield, yung mga kaya nilang gawin, huhupa. I believe at this point, yung Malacanang is waiting for what will happen within the next few days. Kapag nag-fizzle out ko ano man yung plano nila, tapos next week, back to normal, yun na yun. Wala na silang pwedeng gawing gimmick pa. Kung binubuhos na nila lahat And remember, all of these things, aside dun sa desire ni Cayetano to hold on to power, they want to prevent yung impeachment. Matuloy. Ayaw rin nilang matuloy yung makulong ito si Marcoleta. Marcoleta. Tapos yung ibang So kumbaga talagang na to Alanganin talaga. All out na sila and all in na yung taya dito. Meron ka bang kapangamba, Senator, na hindi pa rin mawawala ng tricks itong Cayetano Black na maderail itong paparating na trial? Alam nyo, ako talagang matagal ko na sinubaybayan yan si Alan. You want to predict, you would like to believe na mapipredict mo siya. Pero hindi, very creative yan. Very creative yan kung power game ang pinag-uusapan. Marami yan estilo na hindi mo maisip. Ngayon ko lang nalalaman,
Kahit pala nung sa Taguig nasa Taguig siya, pinakandado niya yung konseho doon. Na ginawa rin niya na itong sa House, tapos ito ngayong gimmick, may mga barilan pa Kumaga, It's not beyond him, sabi mo. it's not beyond him. So, Kaya niya gawin yun. kaya niya gawin, tsaka hindi mo maiisip. Kasi tayo, ang maiisip mo lang yung parang may natural guardrails ka Sa kanya walang guardrails. Walang guardrails at yung kanya pagiging madasalin, di ba, nagulat ka doon? Kasi nung nag-iinkwentro kayo na hindi pa siya ganun, di ba? Hindi. Ito yan. Kung first time mo siya mamimit, madi-disarm ka kasi nga Charming. malumanay, magsalita, tapos pag nagdadasal, umipikit, pagkakakain kayo, hawak pa kayo ng kamay, lumuluhod sa Alam nyo naman tayo, alam natin kasi hindi naman tayo mga santo. Kaya pag kami nakita kang mga taong madasalin o mga Diyos, parang medyo believe tayo sa kanila di ba? Pero ito, ginagamit niya yon. Kasi alam niya that it disarms people. Pero wala yun sa kanya. Yet, kung bibilangin, sino ang mas maraming naka-engkwentro ng mga kapwa-senador sa inyong dalawa? Of course, nag-engkwentro rin kayo noon. Pero, mabibilang ba at magmamatch ba o mas marami pa rin yung sa kanya? Palagay ko, hindi sa mas marami kung hindi yung interest. Sa akin, pag kami na-enkwentro ako na isang senador, dahil alam ko yung pinaglalaban ko. Nakatinding ako, supposed to be, kung ano yung tama. Kung ano yung pinaglalaban. Sa kanya, palagi siya nakatindig dun sa self-interest niya. Pero, ipapakete niya yan ng Bible verses, o kaya yung mga legal jargon, o kung ano mga pangbola. Kaya hindi mo makita yung self-interest na on his face. Kasi nga nakatago, nakabalot. Alright. So, gaano kayo, shift naman po ako ng topic, Senator, as they call you, Sentry. You are for a tambalang Risa Ontiveros at Erwin, tama ba? Erwin Tulfo? Apo. Ang layunin ko po sana ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong middle forces. Sa middle forces, ito yung basically the anti-Duterte forces na hindi admin. So, marami yan. Yung mga kakamping dati, yung mga bumoto kay Mayor Isko, kila Senator Pacquiao, Sen Ping, yung mga yon. So, ito, kung magsanib puwersa ito with the administration, very potent force ito. So ngayon, ang tinutulak namin na pinuno dito sa Middle Forces, si Senator Risa. So siyempre, pag nag-coalition, yung Vice President nasa administration. And I believe si Senator Erwin Tulfo would be a good match dun Bakit sa... kasi complementary siya Di ba? Yung iba yung nilalagay sa mesa ni Senator Risa, iba rin yung nilalagay sa mesa na mga katangian ni Senator Tulfo. So, ganun po yun. Okay. Pero lahat yata, halos yung mga tinutulak po ninyo, parang nag-express ng mga walang interes na plano for 2028. Paano kaya yan, Sentry? Well, si Senator Risa, nagsabi siya na she is open. But si Senator Tulfo, Not yet. But I believe circumstances would push them. Ako lang yun lang naman. Ngayon kung let's say ang ilagay ng administrasyon ay si General Nick Torre, o di okay rin naman yun. Magandang combination yun. So kung sino, nasa sa kanila yun, nasa administrasyon na yun. Kung sino yung ipambabato nila. Ngayon, depende lahat ito eventually kung sa numero. Kung mas mataas yung numero ng magiging kandidato ng administrasyon, siyempre mag-uusap-usap sila. It's now up to Senator Risa kung papayag siya mag-slide down para dun sa tandem na yon with the administration. Pero kung maganda-ganda yung numero at kayang ilaban, yung administrasyon naman ang mag-slide down para meron tandem. But bottom line, that will unify them para one-on-one yung labanan. Do you still have plans for 2028, Senator? Wala na po. Ang gagamitin ko na yung aking lakas at impluensya
para suportahan yung nararapat na kandidato, which is Senator Risa nga. May nang aasar sa inyo, yung DILG Secretary ngayon na pinoint out yung inyong mga losses sa mga eleksyon. May tugon ho ba kayo sa kanya? Ganun lang po yan. Alam naman nila kung bakit sila nananalo eh. Hindi naman dahil sa galing, di ba? Dito sa Pilipinas, unfortunately, may mga iba't ibang factors at play na primarily yung resources, yung kung willing kang lumaro, maraming bagay yan. Basta't ako, ginawa ko po yung nagpresenta ako. Ngayon kung ayaw po nung mga botante, I will take that and I'll move on. Ika nga na sa abogado, one citizen with a vote is as equally powerful as any other. Maraming salamat po sa pagdalaw po ninyo. Senator Sonny Trillanes, Antonio Trillanes, support. Thank you, sir. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Lord.